kaisipan, takpan yung kasalanan. Na pag tinignan ng Diyos, ang nakikita niya yung alay, yung sakripisyo ng tao, at sasabihin ng Diyos, I will count it as righteousness. Ibibilang ko yan ng katwiran dahil sa inyong pagsunod sa iniutos ko. Kaya sa bagong iba, inaalis, pinarakasan, nililinis, pinuhugasan. Okay? So, maliwanag po ba? So, when we look at Jesus, we remember, later we will be celebrating communion. When you take that cup, always remember, this cup stands for the blood of Jesus that washed away my sins. Ang dugo ni Kristo na naghuhugas ng aking mga kasalanan. Okay. Now, in 1 Corinthians 15, 54 to 57, very careful na one. Maganda yung sinabi ni Pablo. Okay, itong bahag ito ng sulat ni Pablo, binibigyan niya ng makinig ha, binibigyan niya ng diin yung kahalagahan ng muling pagkabuhay. Sinasabi ni Pablo, kung hindi nabuhay ng muli si Kristo, tayo na daw ang pinakahaba sa lahat ng nilalang. Kasi lahat ng pinangahawakan natin, lahat ng ating pag-asa, baliwala. Kanina, pinawit natin paulit-ulit sa Yesu Kristo ang ating pag-asa. He is our hope, He is our hope, He is our hope. Now, ulit-ulit. And Paul said in this passage that without the resurrection, we have no hope. And then Paul said, ito ang sabi ni Pablo, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Ang kamatayan ay nilamon na ng tagumpay ni Kristo. O kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Wala na. Tapos na eh. Tinuntukan niya na eh. Namamatay tayo sa katawan, bahagi ng ating pagiging makasalanan. Pero yung ating kaluluwa, nananatiling buhay kay Kristo dahil sa kanyang ginawang pagkabuhay na mabuhay at pag-akyat sa langit. So mga kapatid, when you look at it that way, you will appreciate the ascension. Ang galing ba ang ibig sabihin ng ascension? Yung palang pag-akyat ni Jesus, sinasabi niya sa atin, may araw din ng kamatayan. May araw din ng kasamaan. May araw din ang kamatayan at ang kasalanan. Alam nyo, kung tinignan natin ang takbo ng mundo, ano mapapansin nyo? Bumubuti ba tayo? Sa kabila ng pag-unlad sa siyensya at sa teknolohiya, ang moralidad ng tao lalong pabulok ng pabulok. Ang tao sa halip na maging malapit sa Diyos, tumawag sa Diyos, tumilala kay Jesus, tila baga bawat araw ang tao lalong lumalayo sa Panginoon. No? Kahit isang larangan katumingin, kahit saan, politika, ganyan. Sa lipunan, ganyan. Sa buhay ng maraming kabataan at maraming pamilya, ganyan. Sa mga ugnayang meron ang tao sa ibang tao, ganyan. Mastusa na nga eh.
Pag binuksan mo ang Facebook, ano makikita mo? Puro kalasuhan, puro kahalayan, puro kabastusan. Kung alam niyo, sinasabi ng asensyon ng Panginoon, may araw pa rin. Tuturuan kita. Matatapos ko. Mapakinig ko kayo. Ang tinutukoy kong may araw din, yung kasalanan, yung kabukayan, at yung kasalanan. Pero meron akong request sa inyo. May matinding request ako sa inyo. Iyakin nyo sa buhay nyo na hindi kayo namumuhay sa kasalanan at kasamaan. Bakit? Kasi baka makasama kayo sa mga tuntuhan ng Panginoon. Hindi ko kayo tinatakot. Pero let it be a warning to all of us. Hindi biro ang manatili sa kasalanan. Hindi biro yan. You with me? Good. Number 4. It assures us of Christ's return. Tinitiyak ito ang muling pagbabalik ni Kristo. Balikan natin yung John 3:13. He who is from above is above all. Siya na nagbuhat sa itaas ay sumasaibabaw sa lahat. Acts 1:11. Nang umakit sa Jesus at nakatingala ang mga apostoles, merong dalawang lalaking nakaputi ang nagsabi sa kanila ng ganito. Anong tinitignan ninyo? Sabi nila, itong Jesus na nakita niyong iniakyat ay makikita niyo rin bumababa. In that scenario, in Thessalonians, in Paul's letter to the Thessalonians, he said that we will see Him in glory. Makikita natin ang Panginoong magbabalik ng maguli na maluwalhati. No longer as a baby. No longer as a sacrifice on the cross. But as the glorious, exalted, ever-reigning, powerful, King of kings, and Lord of lords. Babalik siyang muli. Babalik siyang muli. I love this fourth stanza of the hymn. Meron isang hymno. Ang maganda itong hymno to, it is well with my soul. At ang sabi sa fourth stanza, O Lord, haste the day. No? Pag sinabi mong haste, paspasan. Ano ba sinasabi niya? Lord, paspasan mo. O Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. It is well with my soul. Paspasan mo, Lord. Hayaan mo ang mga ulat ay malulog. At bumaba sa tunog ng trumpeta. Ang lahat ay mainam sa aking kaluluwa. So mga kapatid, no matter how long it takes, sabi ng iba kung talaga babalik si Jesus, bakit napakatagal? Alam niyo ba nang sinulat yung Book of Revelation noong 1st century?
Pinigero. Ang simulat iyan, ang Apostol San Juan, ang akala ng mga Kristiyano, anytime, God soon, babalik na si Kristo. Hindi pa bumalik. And then 2,000 years, hindi pa rin bumabalik. Kaya ang sabi ng mga pilosopo, kung babalik talaga yung Jesus, matagal nang bumalik yan. Nakakalimutan na kayo. No? Yun ang sabi ng mga pilosopo. Pero alam niyo bakit hindi ko bumabalik ang Panginoon? Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi marami pang hindi nakapikilala sa Kanya. And He's holding the time to give opportunities to people to repent from their sin and turn to Him in faith. For all you know, ang binibigyan niya ng pagkakataon ay yung mga kasama niyo sa buhay at sa bahay. Kung tayo lang gusto natin, bumalik na siya. Sabi nga sa Revelation, Maranatha, come Lord Jesus, come. But we pray, Lord, not yet. Why? Because we want to give people chance. Turn to Him in faith. Sisi. Sumampalataya. At tayo ng mga nakakikilala sa Panginoon, sana samantalahin natin ang pagkakataon na maghakay. Sa sulat ni Judas, sa Jude, ang sabi, snatch them from the fire. Haplutin natin yung iba mula sa apoy. At dalhin natin sa paanan ng Panginoon. See? The Lord will come. The Lord will come. And the ascension assures us of that. Number 5. It signifies that we too will be glorified with Him. Yung ascension, pinapakita nito na tayo rin ay luluwalhatiin kasama niya. Luluwalhatiin kasama niya. Mga kapatid, have you ever thought of it that way? Marami sa atin ang iniisip, pagdating ng panahon, kasama lang natin ang Panginoon. You will just be with Him. Oh, the Bible tells us in Ephesians 1:20-21 and 2 verse 6 that we will be seated with Jesus. We will be seated with Jesus. Masarap katabi ang mahal mo. Tama? Pag ang katabi mo, mahal mo, parang ayaw mo nang tumayo pa yung katabi mo o umalis pa yung mahal mo sa piling mo. Ayaw mo na niya. No? Pwede nga lang may maging pagkit na lang. Maging pagkit. Pagkit. Laging nakadikit. Malagkit. Gusto natin gano'n. Yung mga magulang, ayaw natin mahiwalay yung mga anak natin. Kung pwede lang, kukunin natin mga anak natin sa habang panahon. Imagine the Jesus that we serve here in the world. The Jesus whom we believe. The Jesus whom we love. We will be seated with Him forever. We will be exalted together with Him forever. Yung kapamahalaan na meron siya, meron na rin tayo. Yung kabanalan na meron siya, meron na rin tayo. Alam niyo, dito sa mundo, nakakasawa ang kasalanan. Kung hindi pa kayo nagsasawa, ewan ko na lang sa inyo. No? Nakakasawa ang kasalanan.
Nakakapagod eh. Nananalangin ka, Lord, patawarin mo po ako. Natawag ka. Pagdating ng linggo, pagdating mo dito sa coming hall, during worship time, Lord, patawarin mo po ako. Ano mo? Anong kasalanan ng hinihingi mo ng tawad? Yun din po kasalanan ng hinihingi ko last week. Yun pala eh. Tama? Tama po ba? Tatamaan ko. Ako pa lang po. Ano na sinasabi ni Jesus? You will be exalted. The power that I have over sin, you will have the same power over sin. The power I have over wickedness, you will have the same power over wickedness. Because I am exalted, you too will be exalted with me. That's the promise of the ascension. Now, mga kapatid, bakit ko na binibigyan din? Bakit mahalaga yung ascension and exaltation ng Panginoon? I will use this word. Because it proves that God is in control. Alam niyo po ba, ng Diyos kailanman ay hindi tumatayo sa kanyang pagkaluklok sa kanyang trono. Never. Hindi siya tumatayo kahit kailan. Why? Because He is in control. Tinitiyak niya sa akin, I am in control. At may nagsabi, there will only be one time when God will arise from His throne. Meron daw lang isang pagkakataon na titindig ang Panginoon mula sa kanyang pagkakapi.